Hello guys, TMX 155 na naman tayo. Ang problema nito, ang issue nito ay hindi na napaandar na mangyari. Sinubukan niya niyang tanggalin yung carburetor at nilinisan, kaya nang tiningnan ko, nabaliktad pa yung float. So ngayon ayan, nakatanggal na, tinanggal ko na rin yung carburetor para malinisan. So wala dyan yung main issue na nakita ko guys. So ang main issue nito is yung kuryente, kumbaga yung ignition system. Mahina yung spark nito. Subukan natin. Ayan guys, sira pa yung return spring ng kick. So pag ganito guys, simple na lang to, basic na lang to para sa akin. Tingnan natin yung spark. Tutok natin dyan. Kita ba guys? So yung spark niya mahina. Malikot ba? Yan, mahina. Minsan hindi mo spark. So ito troubleshoot natin guys. Tapos pag nakita natin, papalakasin ko yung kuryente nito. Basta yung sa ngayon, ganyan yung kuryente niya. Mahina. Tapos minsan ayaw mag-spark. Ayan, hila. So pag ganito guys, TMX 155 primary type. So yung mga primary type dyan ng mga motor, Rusi na primary type, yung may primary siya, tsaka yung Skygo na may primary. So pwede nitong sundan para may guide kayo kung paano ko ito i-troubleshoot. So unahin natin dito. Pag primary type, itong wire na to papunta to sa primary coil. Tanggalin natin. Ito yung una natin iti-test. So, tanggalin natin to para i-test natin yung primary. Tapos ito sakit to papunta sa stator. Ito muna gagamitin natin guys. Ito lang, multimeter tester. Test natin sa ohms. Yan, naka ohms na dito. Mega ohms yung nakasiting sa akin, pero kung iba yung tester nyo, pwede nyo iset sa 20 key ohms. So ganyan, yung sa akin kumbaga nakasiting siya sa mega ohms. Kung iba yung tester nyo, pwede nyo to ikutin, lagay nyo sa 20 key ohms or 10 key ohms. So ito, test natin. Ito yung isang test probe. Tapos yung isa, huwag yung hawakan yung dulo guys ha. Kailangan lang walang kontak sa inyong katawan o sa kamay. Yan, tapos i-ground natin sa negative. Pwede dito sa chassis. Ito yung negative niya. So yan guys, so na-reading siya ng 438.438. So ohms pa yan. 438 ohms. Pero kung babasahin mo ng kilo ohms, 0.438 kilo ohms. Pero kung ohms babasahin mo, huwag mo lang basahin yung 0.438 ohms. So kilo ohms yung nakalagay dyan, pero may point dito. Pero ibig sabihin 438 ohms pa lang yan. Hindi pa yan umabot ng 1,000. Kilo ohms is 1,000.
So yan, goods pa to. Ibig sabihin, goods pa yung primary coil. Tapos, doon naman tayo sa pulser. Yung pulser is blue. Blue na wire dito. Ito blue na may lining na white. Lagay natin dyan. Tapos, sa ground din. Yung ground ng pulser is green and white. So yan, 253 ohms. So good pa to. Okay pa siya. Ibig sabihin, okay pa siya. 252 ohms. So goods pa to. So wala dyan yung problema. Pero mahina yung kuryente niya. Pag ganyan guys, dito na tayo. Ito yung dahilan na mahina na siya ang kuryente. Tanggalin natin para ma-compare natin, tapos kabitan natin ng ibang CDI. Yan. Tapos ipaano natin, i-kick natin. Ay, natanggal. Yan. So ito guys yung CDI original ng Honda. Ito siya. Ito yung replacement na replacement na yung nakakabit. Ito yung subok natin, kukumpara natin yung spark nya. Yan, kabit na natin. So, yeah. Tapos ito sa primary. Dito. Tapos ito yung kill switch. So nag-iba ko ng wire guys ng primary. Kasi itong wire din niya sa primary maitim na. Itim na yung copper. So, ayan, kabit na. Pero guys, kahit nagpalit ako ng wire, babalik din natin yan mamaya. Baka sabihin nyo sa wire lang yung dahilan. Pwede din sa wire lang, pero yan, nakabit na natin itong ititest natin. Pero mamaya babalik natin to dahil pwede din itong dahilan, kasi maitim na siya yung wire papunta sa primary para dito sa supply ng CDI. Galing dito sa primary coil papunta ng CDI. So ito siya maitim. Yan o. Itim na yung copper. Yan, susubukan na natin. Spark. So yan guys, malakas din siya. Pag kikik, tumatiming siya, may kuryente siya. So yan, may kuryente ka agad. Pag kick, kuryente ka agad. Spark agad. Yan, pag kick, spark, kick, spark, kick, spark. Tapos ang lakas kahit ilayo natin. Hindi kahit ganyan kalayo, maabot. Kada kick, may spark. So palit naman natin yung isa. Ito yung nakakabit kanina. Ito. Siya naman yung ikakabit natin. Ibabalik.
natin to. Tsaka to. Ito na yun. Maliit siya kasi replacement na to. Hindi na to yung original. Ayusin natin. Yan. Tapos ito sa primary. Ito muna natin. Kasi sira na yung socket. Tusok-tusok lang dito guys kasi wala nang socket dito. Ito yung kill switch. So yan. Dito na naman tayo, kick. So yan guys, mahina at saka minsan ayaw mag-spark. Hindi katulad kanina. Ayan. Kaya pag ganito hindi na ito mapapaandar. Yan o. Minsan wala, saka mahina pa. Kung spark man mahina. So yan. Papalitan natin ang CDI. Yan guys, ito yung CDI na panglifan. Ito yung ikakabit natin dyan. Ito yung CDI na panglifan. Tapos kinonvert ko yung CDI ng DC kasi yung motor nasira yung primary. So walang available para hindi rin magastusan masyado kasi yung primary niya nakadikit sa stator. So yung option is palit na lang CDI na pang DC. So ayun, kaya ito goods pa to. Ito yung kakabit natin dyan. So ibahin ko lang yung socket. So cut muna tayo guys. Subukan natin ipa-spark. Spark muna tayo sa spark. Mahina yung spark nito. Subukan natin. Ayan guys, sira pa yung return spring ng kick. So pag ganito guys, simple na lang to, basic na lang to para sa akin. Tingnan natin yung spark. Tutok natin dyan. Kita ba guys? So yung spark niya mahina. Malikot ba? Yan, mahina. Minsan hindi mo spark.